Sa mismong deadline sa December 10 daw balak ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na maghain ng kandidatura sa pagkapresidente kapalit ni Martin Dino. Depende rin daw sa COMELEC en banc kung aaprubahan ang kandidatura ni Duterte. May report si Ian Cruz. Sa December 10 ang deadline ng COMELEC para sa sino mang gustong humabol sa pagtakbo sa 2016 sa pamamagitan ng substitution. Sa araw na ito raw magpa-file si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ng kanyang Certificate of Candidacy. Last day talaga ako. Pero sana raw, sabi ni Senador Coco Pimentel, ang presidente ng PDP Laban, huwag na raw sanang hintay ni Duterte ang deadline sa December 10. Napaaga ko lang para nandyan na. Hindi po dahil sa meron ako nakikitang objection or legal ground na makontest yung kanyang pagpa-file. So, hindi po ako doon nakaisip. Doon po ako sa practical reason na mas mabuti na yung nakafile na kaysa sa December 10 pa. Paano kung let us say malakas ang ulan sa December 10, standstill ang buong Metro Manila, hindi po tayo abot sa cut-off na oras. Sa ilalim ng partido ng PDP Laban, sinasabing tatakbo si Duterte kapalit sana ni Martin Dino na naghain ng Certificate of Candidacy pero nag-withdraw na rin. Ang problema, hindi para sa presidente ang inihaing Certificate of Candidacy ni Dino, kundi para maging alkalde ng Pasay City. Sabi ng COMELEC, sakaling matuloy, dadaan sa en banc ang substitution ni Duterte. Yung Law Department sent a notice to Martin Dino to explain why he should not be declared a nuisance candidate for president, hindi for mayor of Pasay. So inamin na ng COMELEC na he's really a candidate for president. And they cannot change that anymore. All substitutions are elevated to the en banc for approval. Ang timeline namin, December 10 ang deadline for substitution, then December 15 is the final list of candidates. So 5 days, I think the commission has to work extra hard to finish. Ian Cruz, GMA News.